Hingin lang natin ng panig at opinyon si Ginoong Rosendo So, ang Pangulo po ng Samahang Industriya ng Agrikultura dito po sa isyong ito. Magandang umaga po, sir. Manong Ted, magandang umaga. Lili Chan sa magandang umaga. Opo, kayo ho ba'y nag-aral na dito po sa ipinapanukala ngayon ni Secretary Recto at ng ilang pahong mga leader ng Pilipinas? Yes, nakita natin yung dahil dun sa pag-usap nila ng Speaker of the House, kaya gumawa sila ng parang proposal, no? Na kung itong gawin, baka katulong daw sa ating mga magsasaka. Pero yung draft nila na linabas ka, yung pagbaba ng tariff na baba ng 15 to 20, hindi natin makita na makakatulong yun sa ating mga magsasaka. Kasi alam natin yung tariff collection, yun ang pupunta sa RTL na bibigay sa ating mga farmers. Manong Ted, for example, last year, no, ang pinasok natin almost 3.6 billion metric tons na bigas. So, nung kinausap natin ang Commissioner ng Custom, si Commissioner Robio, ang nakolekta daw nila last year is 30.5 billion, no? Na dapat may ilaan sa ating mga magsasaka. So far, yung guarantee, kasi yung unang rice tariffication, yung 10 billion, yun ang automatic na i-download sa every year na umpisa ng taon, no? Tapos yung remaining, yun ang flexible fund na dadalihin din sa mga magsasaka. Pero may guarantee dito nakadagay na 8 billion para sa cash allocation dun sa mga rice farmers. Opo. So sir, opo. Ang kinakatwiran po dito, I hope you don't mind me butting in, ano po. Ang kinakatwiran po dito nila para sa inflation issue, no? Para daw ho bumaba ang presyo ng bigas kasi ngayon, sir, dito ho mismo sa bantay presyo po ng DA, ha, ang regular milled, pinakamura na po ito ay from 45 to 52. Yung medyo maganda-gandang klase ay 48 to 55. Ito ho yung target daw po nga ng gobyerno. Babaan ang tarifa nang sa ganun po ang mga nag-aangkat ng bigas magbenta rin po ng mas murang bigas presyo kasi nga binawasan ka ng tax. Ano po ang inyong pag-aaral doon? Yeah, Manong Ted, yung kung titingnan natin yung inaangkat ng mga importer is yung 5% broken. Ito is yung special rice na yung presyo is between 58 to 65 to 70 pesos. Dahil ito is higher grade na pinapasok ng importer. Ito naman, for the past year, hindi naman nila ito kinakap kasi ang gusto nilang may baba is yung 25% broken or yung well-milled rice or regular meal. So, yung ini-import natin, hindi ito yung pinapasok natin. So, hindi namin maintindihan bakit gusto nila ibaba yung taripa na in which hindi naman yun ang kinakain ng majority sa atin, no? Kasi Ted, ang produce natin is almost, yung local produce is almost 78% ng total. Yung upper and middle class, yun ang upper and yung mga may kaya, yun ang bumibili ng mas mataas na presyo. Pero yung gusto nilang i-target na mas mababang presyo, hindi baba yun dahil hindi yun ang target na na kalidad ng bigas. Okay, sige po. Opo. Import. Sige po, ako'y tutulong lamang para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. I hope you don't mind. Ang sinasabi ho ninyo, yung inaangkat na pampuno sa kakulangan ng supply ng bigas sa Pilipinas, kasi po meron tayong local production, yung inaangkat na percentage, hindi naman ito yung pinakamurang bigas, di ba? Ang ating inaangkat
yung bigas na maganda ang klase. Basically po, dalawa lang naman yan. Yung 5% broken o 25% broken. But basically po, hindi ito yung mumurahing bigas na kinukonsumo po ng mga mahihirap po na ating kababayan. So, ika ninyo, kapag binabaan mo yung taripa nito, hindi mo rin maaabot yung presyo na gusto mong abutin kasi nga, mahal pa rin po ito. Hindi bababa yung regular milled at saka yung well-milled rice. Ganun po ba yon? Opo. Yun ang inaano nga natin. And nasubukan na rin na yung pagbaba ng tariff. Kasi yung non-ASEAN, yung kagaya ng Pakistan, India, hindi yan ASEAN. For the past 3 years, binaba nila yung tariff from 50% to 35% para daw tayo umangkat dun sa mga area na yan. Ang lumalabas, hindi pa rin tayo nakakaangkat dun sa mga area na yan dahil ang nangyari is tinaas ng Pakistan. Yung India nga ayaw na magbenta. Diba? So ibig sabihin, hindi solusyon yung pagbaba ng tariff kasi dun pa lang na example, hindi tayo yung economic tip na sinasabing ayan, ibababa natin yung tariff dun sa mga lugar na yan para umangkat tayo doon. Dahil which on record, wala pang 3% yung pag-angkat natin dun sa mga bansang yun. Opo. Okay. Sige, so para din po mas klaro, Sir Rosendo, hindi nangangahulugan na kapag ibinaba mo ang tariff sa imported rice na automatic bababa ang presyo ng bigas. Tama po yun. Mag-ano lang tayo ng one example last year nung sumigaw ang ating DOF Secretary Benjok na ibababa yung tarif ng Pilipinas, ang Vietnam and Thailand tinaas yung presyo nila from $630 ginawang $680, no? So ibig sabihin kung ang Pilipinas in demand na kukunin yung stocks ng Thailand and Vietnam, ang isipin lang naman nila, kailangan ng Pilipinas, itataas din namin yung presyo. So, kung pagbaba ng tariff, yun ang sinasabi natin, hindi solusyon kasi pwede nilang itaas yung presyo nila dun sa bansa nila. Okay, sige po. So bago ho natin puntahan yung sinasabi yung solusyon, hindi yan ang solusyon. So anong solusyon? Ito lang po, sa ginawa po naming special report dito po sa aming programa sa Rosendo, itong April na international prices of rice, sa aming po itong research, hango po ito dito po sa Food and Agriculture Organization of the UN, pati ho itong sa Markets and Trade Division, etc. Ang Vietnam rice, 25% broken, as of April last month, kumbaga, 540.3 metric tons per metric ton, US dollars po ito. Yung 5%, 568 US dollars per metric ton. So sa kasalukuyan pong exchange rate, lalabas po na 31.50 pesos yung 25% broken at yung 5% broken ay 33.1 pesos per kilo. Wala pa nga po ito yung tariff at maging yung mga freight and logistics cost. So dito kapag ganito yung presyuhan, kahit na po babaan mo sa 15% yung tariff, hindi mo pa rin ito maibababa doon sa sinasabi nilang 50 pesos. Opo. Yun ang inaano natin, no? So hindi yun ang solusyon. Yun ang sinasabi natin. So yung nga po, klarong-klaro na sa ngayon, pati ho sa presyuhan ng imported rice at sa ating exchange rate, kahit na magbaba ka pa ng hanggang 15%, mataas pa rin po magiging presyo ng bigas. Mangangahulugan ho ba ito na ang magiging epekto, mas kikita lang yung importer kasi mas mababa binayaran ng buwis? Opo. Yun ang nakikita natin, no? Kung ganun ang mangyayari is yung importer, dahil hindi naman natin kinakap yung 5% broken na in which yun ang majority na pumapasok, kikita lang ng malaki yung mga nagpapasok ng imported rice. Okay, sige po. So ano po ang inyong nakikita at naiisip na solusyon sa inyo pong grupo? Yeah, ang tingin natin is
ibigay yung pondo para sa magsasaka. And kung makita natin yung pagbili ng mga farmers sa Vietnam and Thailand is nasa 21, equivalent to 21 pesos dito sa ating bansa. Tayo dito, mas iibili na lang sa magsasaka ng mas mataas, no? At 23 pesos farm gate price or delivered sa mga miller at 25 pesos. Ito is ang meal rice aabot ng mga 40 pesos kung 25, no? And delivered pwedeng nasa 45 to 47 pesos. So mas makikita natin na in which yung magsasaka may kita na, and of course yung retail, yun ang bantayan nila kasi yung disconnection ng farm gate at retail, yun ang tutukan para at least ma-reach yung 45 to 47 na presyo. Okay, sige po. So, para ho mas, again, maintindihan natin ito, ang sinasabi nyo, sa halip na galawin mo yung tax sa pag-aangkat ng bigas, wag mo na lang galawin yun. Instead, yung pera na RCEP, ito ang ipambili natin ng palay sa local producers sa presyuhan po na maaaring tanggapin ng ating farmers sa 23 pesos per kilo, and then yan magiging doble para po sa paggiling, etc. So maaari mo yung ibenta na ng less than 50 ang nakinabang pa local farmers natin. Ganun ho ba yun? Opo. Yun ang inaan natin, no? Matulungan ang ating local farmers in which yung cash na, yung portion ng 30 bilyones na makokolekta, yung cash portion, sinasabi natin sa Kongreso at sa Senado, yun ang i-prioritize, no? Na may bigay. Kasi ang nangyayari, every year, naibibigay yan 1 year after. So, hindi tama yung timing na pagbigay. No? Dapat, before planting yan, naibigay na yung pera. Yun ang sinasabi natin sa gobyerno. Ang inyo pong preference, ibigay ito ng cash sa farmers. Ito pong perang ito para doon sa kanilang pambili ng farm inputs at hindi na po maghintay pa ng 1 taon, kumbaga, at mismo ang gobyerno ang bumili ng mga farm inputs at makinarya, kung hindi, yun ng farmer mismo? Anong time kasi yung last 2022, yung 8 billion automatic na may bibigay sa magsasaka. No? Pero ang nangyari, yung 2022 budget, naibigay na lang sa magsasaka ng December 2023, no? 1 year after. And nag-spill over sa 2024 ng January. Yung 5,000. Ang inaano natin, i-increase yung kasi hindi lahat na farmers nakatanggap noon yung 5,000 dahil dapat 2.4 million farmers ang makakatanggap. Ang naibigay lang is nasa 1.8 million farmers. So dapat i-increase yung 8 billion to 12 billion para lahat ng mga magsasaka makatanggap dun sa 5,000 pesos. Yung remaining sa rice tarification law na ginagawa, yung seeds production natin dapat i-increase yan sa mga seed grower from 3 billion to 6 billion para at least masuportahan yung seeds na mabibigay sa ating mga magsasaka na libre. No? Itaas yung number of bag na mabibigay sa ating mga magsasaka. So at least yung seeds natin is libre, yung pataba may subsidy, yung tubig naman sa irigasyon is libre na. Opo. So yung cost of production natin bababa. Kaya kikita na yung mga magsasaka sa 23 pesos. Okay, so yung pong 23 na inyong binabanggit na palay price, as of kailan po ito? Kasi meron na po kasing bentahan ngayon na higit na 25 pesos per kilo na palay price sa farm gate.
Yeah, ang sinasabi natin is yun ang may bigay sa atin mga magsasaka Okay. para ma-adjust yung presyo sa 23 pesos. Sa ngayon, ang farm gate na 25 pesos. Hiningi lang natin na yung masuporta para at least mabawasan yung cost of production. Opo. Para kumita yung magsasaka maski sa 23 pesos. Okay, sige. So basically, ang inyong binabanggit, ito po ay para sa future, no? Na maging kilos ng gobyerno, bilisan itong disbursement nga sa RCEF para po sa ating rice farmers. And kaninyo, mas mainam na ang ating bigyan po, kumbaga, mas mainam po na ang makinabang dito ay yung local farmers, no? Than the traders, yung importers, and yung Vietnam rice o Thailand rice na ating aangkatin, basically. Yes, oo. Kung binaba natin yung taripa, parang sinasubsidize natin yung foreign farmers. Hindi yung local farmers. Kasi yung allowable ng WTO is 35% tarif. Opo. Sige. So, bago itong kapahabol na tanong po lamang ni Chacha, Sir, Ma'am, Sir, yung po kasing inyong sinasabi, madali namang intindihin, actually, di ba? Hindi mo na kinakailangan maging isang Harvard graduate para dyan, no? O ano man pong mataas na pinag-aralan. Pero bakit iba ang iba ang sinasabi na iba ini gustong gawin ng gobyerno? Yun ang gusto natin maintindihan, no? Kung saan sila kung may nagkaroon ba ng consultation with mga farmers or producers para at least malaman yung situation sa ground. Kasi kung hindi nila alam yung situation sa ground, wala talagang mangyayari, no? Madaling table compute pero yung lalabas hindi makakatulong. Opo. So kayo po hindi pa nakonsulta, pati ho yata ang Federation of Free Farmers hindi pa rin. Hindi pa kayo nakukonsulta dito po sa gustong gawin ng gobyerno? Wala pa. Okay, sige. So, Cha, please. Yes po, Sir Rosendo, ang sinasabi po ng grupo ng FFF, medyo hindi timing itong gustong i-push na naman ng gobyerno na pagbabanga ng taripa. Baka ang mag-suffer na naman dito are the farmers. Alam naman po nila no kung kailan ang pag-ani ng saka nitong mga magsasaka natin. Pero yun nga, ito may bago na namang gustong i-push na mas pababain pa yung taripa, which is mga explanation nyo ngayon, hindi naman bababa ang presyo. Nasagot nyo na rin po yung tanong ni Manong Ted kanina kung bakit pinupush pa rin nila kahit na obviously hindi naman magsasaka ang makikinabang. So sino po ang makikinabang dito kung sakaling tuluyang mababa na naman yung presyo ng taripa dito nga sa bigas? Ang mga importer, no? Yun ang mangyayari. Yes po, nawala po si Sir Rosendo So. And for the longest time, yan naman po ang sinasabi nila, hindi nagbe-benefit. Ayan na, sir, nagbabalik po kayo. Sige po, ituloy ninyo. Ang mga importers. Yes, nagkaka-problem lang tayo sa ating signal with Sir Rosendo So. Alright, 8:06 na po ang ating oras ngayon. Kami po humihingi muli ng pangunawa po sa ating mga manonood at sa ating po namang mga tagapakinig. One last time, ating pong balikan si Mr. Rosendo So ng grupong Sinag. Sir, apo. Can you hear us? Hindi na tayo nakakarinig. Sige, so we say thank you ha. Pasalamat kamo tayo sa kanyang ibinigay pong panahon sa ating pong programa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.